At sinasabi nga na, yun nga, ang kanyang galing siya sa hirap at hindi rin naging komportable ang buhay. Kaya minsan nagkasabay po kami sa isang talk, nagbigay kami ng inspirasyon dun sa, ayan po, nagbigay kami inspirasyon sa mga mahihirap na audience natin nun sa, at sinasabi natin na hindi hadlang ang kahirapan, no? Alam mo yan, di ba noong panahon na yun, pupunta ka sa studio. Oo. At tapos ikaw paayusan ka, maghahanap talaga. Hindi Arkilado wala yun. camera nun. Oo. Ayan. Yeah, kami yan. Pero minsan, Malaki ka na dyan. Malaki na ako dyan. Alam mo, ito yung ginagawa nila eh. Parang ako, nung first 11 years of my life, talaga squatter kami noong araw, lahat dinaanan ko yan. Tapos, nung after that, lumipat kami sa isang lugar sa Balotondo na alam ko po yung San Rafael Village. San Rafael. Alam mo, nung panahon na lumipat kami doon, nakalubog yun. Lupa lamang yung kalino, walang simento, walang asfalto. At medyo dadaan ka pa sa Smoky Mountain, di ba? Pagkalagpas Baku-baku doon. Sunog Apple Bridge. Parati nakalubog. Kami lang ang tao doon eh. Kami lang ang tao doon. Kaya tataka ko, nung meron mga nagdi-describe dito, siguro, ganyan nila kinunan ng litrato, maganda daw. Hindi, lubog, ano, Hindi, lubog-lubog. bakit na rin ho ngayon? Hindi maganda nga, kaya tataka ko, bakit sinasabi na yun eh. Tapos yun, inutang ng tatay ko sa GSIS. Hinuhulugan namin. Kaya sabi ko, ang mahirap talaga, dahil ang sikip namin eh, dahil doon sa bahay namin una, doon lang kami sa taas nakatira. Dahil 3 pamilya yun eh. Doon kami sa taas. Ito, teka, bago mo ituloy, babalikan natin yung bahay mo sa Tondo. Yung sinasabing ang 3 palapag yun, di ba? Doon kami sa third. Pinuturahan ng, ayan, yan. Hindi lahat ito iyo. Doon kami na sa pangatlo. Yun doon. Oo. Iba nakatira doon sa pangalawa, iba nakatira sa una, at hindi ganyan ang itsura niyan. Mas pangit pa dyan. Ngayon, ginawa na kasing simento eh. Okay. Pero, so dati hindi pa ganyan yan. Oo, pero ang sinasabi ko lang, ang sinasabi nila, lahat kami dyan. Pero 3 pamilya yan. Talagang isang banding lamang kami, isang kulambo. So ito muna bago kayo nalipat sa San Rafael? Ang ginagawa nila, pinaghahalo-halo nila. Kasi sa Rafael, alam ko po yun eh. Doon sa dulo nun, may yeluhan. Doon nanggagaling yung mga nagpipinitensya na kino-cover natin taon-taon. Sa ice plant. Sa ice plant, okay. Ayon naman sa isang artikulong nalathala sa Inquirer, kung meron kayong 2 o 3 palapag na bahay na isang 60 square meter na lote sa business district daw ng Tondo, yun nga. Alam mo, ito... Paano yung... Okay. Kaya masagutin kita. Yung dati, hindi naman business district yan eh. Dumating lang. Alam mo kasi, 50 years, 60 years ago pa yan. Ibig ko sabihin, para Makati, kukunan mo ng litrato ngayon, tapos sasabihin mo, ang ganda ng Makati. Iba na yun. Talahi pa yan noon eh. Okay. Kaya sabi ko, wag sanang ko-confusin yung mga dates para nagkakaintindihan. Alam mo, ang pinaka-prueba ko, na squatter kami noong araw, kabibili ko lang yan. 2 years ago. Ito na, medyo may... Ngayon lang, 2 years ago ko lang nabili. At saka yan, parang malaki. Pero yan, manipis na manipis yan. Ba't nyo binili? Pinagbili siya kasi titibagin eh. Namatay yung may-ari. Gusto na nilang magbenta ng mga properties para mahati na. 280 square meters yan, 7 kaming bahay nakatira. Okay. Okay, mamaya Kaya sasagot... hindi business district yan dati. Kaya nililiwanan ko lang kasi ang ginagamit nila mga petsa, yung mga current eh. Yung mga hindi yung panahon na yun eh. Okay. Senador, marami pa kayo sasagutin sa amin mamaya. Kaugnay ng issue ng mahirap. Ayan. So, bibitinin muna namin kayo at magbabalik po ang Tonight with Arnold Clavio. Live! Okay, nagbabalik muli ang ating mainit diskusyon kasama Senator Manny Villar na tumatakbo sa pagkapangulo at ang kanyang may bahay, si Congresswoman Cynthia Villar dito sa Tonight with Arnold Clavio. Senador, yung issue ng pagiging mahirap mo, sinasabi nga na biglang yaman kasi mayaman yata ang pamilya ni Ma'am Cynthia. Pero kinukwento mo na college, nagtatrabaho ka, nakabus at sinusundo mo si Ma'am Cynthia, nakabus din. Paano ba? Ma'am Cynthia, kayo na magkwento para hindi naman... Nung kami nasa college, nagbubus kami. At nung una kami mag-asawa, nagbubus din kami dahil gusto namin magkanegosyo. So, yung lahat ng pera namin, dapat ipuhunan namin. So,
hindi namin ginamit para bumili ng sasakyan. So, kundi anong unang yung negosyo ni Senador? Gravel and Sand business. Grabe lang sa. May Magkano yung naging puhunan yun ng 10,000 pesos down payment namin sa 2 truck, tapos inutang niya yung balanse kasi noon ang isang truck is 70,000, so dalawa is 140. Yeah, 35,000, 70,000 yung dalawang truck. Oo. Kaya nakautang siya sa Mga isang kailan malit to? na Baka bangko. sabihin na naman, no? Mga kailan ito? 75. 75, okay. 75. So, simula sa Gravel and Sand, Nagdi-deliver siya sa mga housing. Nakita niya, madali naman pala magtayo ng bahay, so naisip niya, magtatayo na rin ako ng bahay as a business. Kaya siya nakapasok sa sa housing business. Nung una, 1, 2, 3. And after 20 years, doon lumaki yung kumpanya niya. okay, ang kampanya niyo, Senador, umiikot sa pagiging mahirap dati, no? At marami bumabatikos dito, pero ayon sa parehong artikulo din ng Inquirer, kung kayo daw mahirap, bakit pati yung schooling niyo, no? Privado, no? Andyan yung Holy Child o Mapua, marami daw mga public school na nakapaligid din sa lugar ninyo, Senador. Alam mo, nag-aral ako, Arnold, sa Belo de los Reyes Okay. Elementary School. Ngayon, pagkatapos nun, nag-drop out ako. Dahil umasama ako sa nanay ko sa palengke. Ayoko na mag-aral. So, next school year, doon sa kaharap ng Isabela de los Reyes, meron doon eskwelahan ng mga pare sa mahihirap. Tondo Parochial pa pangalan nun eh. Hindi pa Holy Child eh. Tondo Parochial. Ngayon, doon tayo nag-aral. Hindi pang mayaman yun, hindi pribado. Pagkatapos sila, nagbalak mag-grade 7. Ngayon naman, talagang karamihan na hirap ko talaga, yung elementary ako. Doon talaga inaamin ko naman. Yun ang pinakamahirap na part ng aking buhay. Tapos noong grade 6, naglagay ng grade 7 yung aking eskwelahan. Sabi ko, ayoko. Kaya Lumipat naganap ka. ako ng tatanggap sa akin na maski na hindi pag-graduate, pero gusto ko na makalipat ng high school. Ang pinakamalapit sa amin na tumanggap sa akin ng ganun, diretso na high school, maski hindi graduate na elementary, ay yung Mapua. Mapua. Okay. Nanay ko. O, kilala mo yan. Okay. Bulag na siya ngayon eh. Ilan taon na po ba si Nanay Coring? 80 plus na yan. Pero ang intindahan niya na yun, buhay pa. Eto. Siya yung lungkot na lungkot at naiiyak siya pag may nagsasabing hindi kami mahirap. Dahil talagang nanay ko nahirapan ng mga panahon. Okay. Talagang yan na sobrang hirap ang inabot niya. At napakasakit naman na sabihin hindi kami mahirap noon. Yung parang nagpapanggap lang kayo. Mahirap Yan, naman. Okay. Speaking of... Pinakamaganda ma-interview yung nanay ko. Okay, eto Best na. proof. Si Nanay Coring, ito po, mensahe sa inyo. Alam niyo ba si Nanay Coring tungkol sa mga hinaharap niyo po, mga issue at mga batikos, panoorin natin si Nanay Coring. Hayaan mo na sila, anak. Huwag masira ang loob mo. Basta tuunan mo na lang na ang Diyos hindi natutulog. Hindi, naririnig naman tayo ng Panginoon. Hindi naman tayo. Hindi siya tutulog. Lagi tayo naririnig. Senador, yung ba, at least kahit pa paano, nabigyan ka ng... Well, yun naman talaga. Alam mo kaya pagka kinikwento nga namin yung nangyayari, talagang naiiyak siya. Dahil sa sobra naman. Talagang gumapang sa hirap yan. Kung makikita mo lang hirap yan ng bata ako, hindi mo, magagalit ka rito sa panagsasabi hindi kami naghirap. Parang nangingilid na rin ang Hindi, mata kasi mo. nagtitinda kami ng hipon. Pag umuwi ako dyan, nagtitinda pa ng payong yan sa hapon. Dahil kulang yung pinagbilan ng hipon. Ngayon, pag dealer daw kami, broker daw kami. Pero nagtitinda yan, kulang nga eh. Kaya nga, titinda pa ng payong sa hapon. Ma'am Cynthia, bakit to barang bumigay na po kayo? Kasi nakita ko pa siya nung mag-asawa na kami ni Manny, pinupuntahan ko pa siya sa palengke sa Divisoria. Nagtitinda pa rin siya doon. Mahilig siya magtinda eh. Kaya nung mag-retire siya, nagsari-sari store pa siya. So pag talagang issue ng mahirap na very emotional po kayo, Hindi Sana kasi... makita nila yung nanay ko. Yan ang makita nila kung talagang hindi mahirap. Ikikwento niya yung buong buhay niya. Pati yung bahay namin, pati yung okay.